mga ka-agri, time check 7:30, kapaghatid na tayo ulit. Tapos ngayon ay araw ng September 14, 2023. At ito ay itatanim na natin yung sinasabi kong eksperimentuhin natin. May sukat siya na isang dangkal or 8 inches or 20 cm yung distance niyang itatanim natin. Unahin na natin tong hybrid, tapos tong isusunod natin SL19H. Kukuha tayo ng mga sumibol dyan at yun yung ililipat tanim natin dito. At ang gagawin muna natin yan, medyo pinantay ko nakarang araw. Ayan yung punla natin, walang transplant shock, buhay na yan. Ayan, tapos panoorin nyo, kuhol muna. Tanggalin natin yung kuhol. Pwesto natin yung kwan natin dito para makita nyo. Ayan. Gagawa tayo ng paraan para makita nyo yung ating gagawin. Para i-dokumento natin. Ang purpose natin dito, magtatanim tayo ng, yan, nakita nyo ba? Magtatanim tayo ng isang linya. Yan. Isang puno. Dalawang puno, tatlong puno, apat na puno, yan, 5 puno ng, ayan, 5, at maglagay tayo ng 10 para makita natin kung sa paglaki hanggang maguhay ilan yung productive tillers, ilan yung suwi niya na talagang tutuloy, at kung ano yung mas malakas magsuwi sa kanila para yun yung pwede nating susundan sa susunod na walang transplant shock. Tapos maglagay din tayo ng 25 cm at 1 feet para makita natin kung ano yung mas maganda. Okay, gagawin natin, panoorin nyo muna. Ayan, kanina pa tayo dito naghuhulip doon, patapos na. Tanggalin muna natin yung kuhol dahil hindi nga tayo nag-spray dito. Dahil ito ay gagawin natin punlaan para sa dry season, hindi natin tatamunan. Kuhol muna. Yan o. Yan. Ipin muna natin. Ito yung tanggalin nyo para hindi kayo nagpapalasa. Palagi kong sinasabi sa inyo, tanggalin nyo yung 3S para successful lahat ng inyong ginagawa. Siya talagang maaga magsowi, tapos magbibigay ng maraming sowi yan. Doon hindi mabibitin yung hybrid, mapapalabas mo talaga yung potential na dami ng sowi. Ay aani yun ng malakas, hindi yung kagaya ngayon na nawawalan tayo ng 7 to 10 sowi kasi in-observe ko na kung ilan yung kaya niyang palabasin sa 1 week kung sa kalakasan active tailoring yung sowi, yung pagsusubi ng palay. Kaya kung maaari magpunla kayo ng i-actual nyo, magpunla kayo ng yung talagang madaling bunutin kahit pamalapad yan. Gaya ng sinabi ko, in-actual ko sa iyo, balikan nyo YouTube channel natin. Sulfate yung ginamit natin, pwede kong mag-spray din ng mga microbial inoculant yan, soil conditioner para lumambot yung lupa kung tinatamad kayong gumawa ng kung tinatamad kayong kumuha ng carbonized rice hull. Kung ito yung tips ko sa inyo, pag yung pagpupunla nyo ay nagbasal kayo ng T14, triple 14, mayroon potassium at phosphorus, ay sigurado habang ugat nun, maglagay kayo ng carbonized rice hull para sa mga masisipag yon. Kung gusto nyo malambot yung at tapos yung urea kasi lalapad yung puno ng punla, hahaba, yun yung dahilan na maputol yan, ma-stress, putol-putol yan mga ka-hybrid. Ka-hybrid, lalo yung hybrid mabilis lumaki. Kaya wag nyo sisihin din yung mga nagbubunot, manananim, dahil sa pagpupunla sumablay na kayo. Yung recommendation nyo, basal
triple 14 hahaba ang ugat nun. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, yung mga old farmers, hindi nyo mabali yung mga traditional na pamamaraan nila dahil alam nila, nasubukan nila na yan magbunot, tanim bunot. Yun yung ikinabubuhay nila noon, tanim bunot, mga ka-agri. Kaya sulfate ang ginagamit nila. Hindi sila nagkukan ng triple sa karamihan sulfate. Pag sulfate kasi hindi ganito yung puno ng palay, madaling bunutin, hindi rin malambot 'yan. Tapos hindi malalim yung ugat. Mabilis lang 'yan na walang transplant shock or stress. Magbibigay yan ng magandang sowi at hindi magkakasakit. Okay, dito sa linya nito isa. Ganun na lang mga ka-agri. Kung i-recommendation nyo, Basal Triple 14, maglalagay ka ng complete, pakuhanin nyo ng carbonized rasal at ilagay nyo para madaling bunutin talaga. Okay? Dito sa gilid, maglagay lang tayo ng isa. O, isa lang ha. Ito may espasyo ito na 20 by 20 cm. Yan. Tag-isa lang to. Tapos sa pangalawa, tagda-dalawa naman, tigdi-dalawa. Para makita natin yung ilalabas na sowi. Hatiin natin to doon sa kabila. SL19H. Yan, para masubaybayan nyo. Sa AgriTV, ina-actual yan. Para hindi tayo nagkukwentuhang barbero. Experience ay mas maganda kaysa yung binabasa mo lang. I-actual mo, i-experience mo, success yun. Mga ka-agri, hindi tayo nagkukwentuhang barbero. Obserbahan mo. Aralan mo yung sarili. Yan, ilang puno lang yung maikon natin. Ayan, tigi-isa. Lipat natin. Yan. Lipat natin. Pwede natin yung atras niyan. 20-20 muna. Mamaya i-1 feet natin yung paganyan. Pagitan para makita natin. O yan. 8 inches din. 8 by 8. 20 by 20 cm. Okay. Ayan. Ito. Yan. Ngayon naman, dalawang puno. Yan, ang dami natin pa ng panghuli pa. Oh, makita nyo, dalawang puno. Teka, dapat magkatapat. Ikon natin para maganda. Yan. Yan. Natin natin. Ikon natin. Nakikita nyo sa AgriTV, tumutulong yan para makita nyo talaga yung gusto nyong tanim. Hindi tayo bubulahan lang dito. Hindi tayo yung nagkukwentuhan lang kung ano-ano. Okay na, dalawa. Medyo matagal ko dito kasi kuan nga, pipiliin natin na kuan, dalawa, mamaya tatlo. Natin yung healthy. Yan, walang transplant shock yan. 3 hanggang 5. Tapos maglagay tayo ng 10 para makita natin kung talagang kung mahina yung lupa, magsusuwi pa ba. Kahit magawin mong 5, kung madaling matuyuan yung lupa mo, kurang sa microbes, kulang sa organic matter, hindi balance yung pH, ay sigurado yun na
Kahit palagyan mo ng 10, 10 na lang yon or mamamatay pa. Kung bitin sa sustansya. Hindi yun magbibigay ng tatlo. 1, 2, 3. Magbibigay ng maraming sowi. Kaya hindi nakukuha yan sa dami ng sowi yung pinatanim nyo. Kung mahina yung lupa nyo, hindi talaga magsusowi. Kaya nga sinasabi ko, improve nyo yung soil. Nakasalalay dyan, yung una, improve yung soil. Yeah, matagal talaga to dahil nga kailangan natin bilangin pa yung puno. Nag-experiment, asahan nyo matagal. Yan, sana hindi malubat, ay full memory. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tingnan nyo, kumakapal na. 1, 2, 3, 4. Ganyan din gagawin natin sa SL19. 1, 2, 3, 4. Pero kukuha pa tayo ng punla dyan. Medyo matatagalan. 1, 2, 3. Kuha pa ako ng punla. Hindi na natin i-video. Mahaba yung video. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sama-sama natin bilangin to. Pag na kung ilan yung linalabas. 1, 2, 3, 4. Edita natin to para masundan nyo. Yung 1 week. Magkuhan tayo. 1 week magbilang tayo kung ilan na yung linabas sa 1 week. 1, 2, 3, 4. Para hindi tayo nagpipintuhang barbero. Mag-aral tayo lahat. 1, 2, 3, 4. Nagsasayang lang naman tayo ng buwan. Kaya naman pala ng dalawang, ang purpose no, kaya pala ng dalawang lang puno magsuwi ng marami or isang puno tapos nagpatanim kayo ng marami at yung resulta ay baka mas kokonti pa, sayang yung binhi na binibili nyo napakamahal. Kaya doon nyo makikita na mas makakatipid na kayo kung na-experiment nyo sa inyong sarili. 1, 2, 3, 4. Kayo mismo yung mag-experiment para hindi kayo magasta sa ang 1, 2, 3. Ang pakay ni AgriTipids ay nagtitipid talaga. Ibaba ang inputs, iwasan yung mga chemicals nakakasira sa lupa, nakakabutas ng bulsa habang tumatagal, pataas ng pataas yung presyo at itaas ang ani at kita. Doon nyo talaga mararanasan yung mataas na kita. 1, 2, 3, 4. Okay, last 5. Na tayo. Tingnan nyo, yung 5 yan makapal na. Kita nyo pa ba? Patingin. Kung nakikita nyo pa. Kita nyo pa? Yun. Ito. Para makita nyo yung spread nya. Kita? Okay. 5. Ayun, 5. Tignan nyo kung gaano kaaksaya yung 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kulang yang
Lalo na sa 5, kulang na yung kwan nyo. 1, 2, 3, 4. Kulang yung 15 kilos or 18 kilos. Kung 5, kahit 20 kilos. Sa isang hektarya. 1, 2, 3, 4, 5. 25 yan, 30. Ilayo natin. Yan, ilayo na natin. Yan, para makita natin yung 10. Walang rason na hindi masikatan ng araw at mahanginan. Hindi mahanginan. At nakikipag-agawan sa katabi niya. Yan, isang feet. Pagitan. Tansyado na natin yan mga ka-agree. Tagal na nating naggaganito. Tansyado na natin yung layo ng 7, 8 hanggang 1 feet. Ngayon 10. Tignan nyo, ubos to. 10. Okay, 10 puno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tignan nyo kung gaano kakapal. 1. Pero pag masustansya yung lupa ninyo, nag-organic kayo, hindi na puro chemicals, ginagamit nyo synthetic, maganda ang soil niyan. Dapat hundreds. Walang bitin sa sustansya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hindi makakakain dyan kung kulang sustansya o mamamatay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hindi siya magtutuloy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No? Ilayo natin yan para yan yung tignan natin kung maganda ba yung napupog. Maganda ba yung sobrang. Oh, wala nang rason yan ha. Okay, magtanim pa ako ng ordinary na to. Waray na to. Kahit ano na yung itatanim natin. Okay, cut na natin. Sharing is caring. Yan, abangan nyo ha. Yung SL19 natin, pakita natin sa susunod. Okay, baka mamaya natin kon yan kasi magkukuha pa tayo dyan. O yan, okay na. Abangan nyo, tamnang ko na lahat yan. Yung kalahati niyan, RC512 ito, mga green breed. Doon kalahati nun, SL19H, second generation. Okay, ito nandito sa Agritib, sama-sama tulong-tulong itaas ang ani at kita.
Maraming salamat. Pa-follow, i-share nyo sa mga kaibigan nyo para sama-sama nating itaas ang ating ani. Time check ay 4:30 na. Andito pa kanina tayo. Yan, kumukuha tayo dyan lang tayo kumukuha. Yung sumibol, ito na yung Israel 19 na experiment natin. Pag ganyan naman yung ginawa ko, isang tundos, dalawang tundos, 3, 4, 5, tapos 10. Ayan, dagdagan pa natin. Hindi ko na sinagad yung tagi-isa lang yun. Dahil kukulangin tayo, konti lang yung kondyan, tagi-isa na lang. At ito yung obserbahan natin na may sukat pa rin na 20 by 20 cm. Okay, yan. Pakita ko lang sa inyo saglit para nakita nyo na talagang kumuha tayo. Second generation to, dito natin obserbahan para maiwasan nyo yung pagdududa at bakit kayo nag-uulit ng second generation. Para hindi masayang yung mga gastos nyo. Tusik Agritive, handang tumulong sa inyo. I-actual natin para sa inyo. Okay? Sharing is caring, yan. Video natin konti. Yan walang transplant shock. May ugat. Tignan nyo yung iguinan natin kanina doon, hindi namatay. Okay, 10. Bigyan natin ng 1, 2, 3 kahit 5 lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kasi kukulangin tayo. Yan. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapos nag-iisa na lang. Kasi wala tayong 1. Wala. Doon natin makikita kung gaano kalakas magsuwi at ano ba yung maganda para hindi maaksaya sa binhi, kung saan yung maganda at hindi tayo gumagastos ng napakalaki sa starting pa lang, tapos aani tayo ng mahina, sayang yung itungkol nating pagod. Yan. Yan, pakita ko lang konti sa inyo, tapos kakat na natin mamaya, tapos bukas bibidyo ulit natin. Okay. Ayan, ito tag-iisa na lang tag-iisang kon na lang puno. Nagsuwi na yung iba sa 18 days yung punla dyan na sumibol, nakasuwi na ng 2. Kasuwi na yan. Kaya isang puno para 3 puno na kasuwi na. Ganun kabilis, basta sa 15 days 16 to 18 magsusuwi na yan yung palay sa 15 days. Yan, taga-hatiin natin, tagkakalahati para may share ko sa inyo nang hindi tayo nalulugi. Dami natin ginagastos. Tansyado na natin to mga kagre, kahit wala na yung tali, rigid pa rin natin para pag tinignan dun sa harap ay maganda pa rin. Ulit tayo. Yan, kakat na natin at kukahulit ako. Naubos. Ako, bakiin pa natin
Okay, sharing is caring. Oh, yon yung tinanim natin kanina. Ang lakas ng sikat ng araw kanina. Pero tignan nyo. Ayun. Hindi ko pa natapos. Kukuha pa tayo. Nandun yung pan natin. Kukuha tayo dun sa dulo. Naubos na yung punla natin dito. Oh, ayan. Para ma-actual nyo. Dito yung pan. Dito tayo maghahati. Medyo layo natin. Ito yung inbred. Yun yung hybrid. Second generation. So yung tinanim natin kanina. Buhay na buhay yan. Walang transplant shock. Yan. Okay, sharing is caring. Magandang gabi. Sama-sama, tulong-tulong, itaas ang ani at kita. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel, Agritipid PH. Okay, i-upload natin to. Abangan nyo nang makita natin yung maganda, saan tayo makakatipid. Baka padagdag tayo ng padagdag ng binhi. Napakamahal ng binhi na hybrid ay kaya naman pala ng isa, dalawang tundos o tatlong tundos kaysa yung napakaraming puno. Maksaya sa binhi. Okay? Magandang araw sa ating lahat. Bye bye.